Isama mo to sa listahan mo kung under 10,000 lang ang budget mo dahil ang Infinix GT30 meron tong MediaTek Dimensity 7400. Sulit yan para sa halagang 10,000 pesos kapag nag-sale. Naka-AMOLED display ka na at naka 144Hz na refresh rate. Isama mo pa yung bypass charging at gaming trigger para sa mga gamer. Pero syempre papakita ko sa inyo kung anong kinayang ng Dimensity 7400 pagdating sa gaming. Kaya samahan nyo ako sa video ito at ipapakita ko rin yung mga ibang features at isama ko na rin yung pinaka-cons ng Infinix GT30 5G. Well, naka 5G connectivity na po tayo dito. As of now, nasa 11,000 pesos to. Pero sa mga parating na sale, baka makuha lang natin to ng 10,600 lang. Makakuha ka ng makulit na back panel na merong mechanical web light na katulad din siya ng Infinix G30 Pro. Yung laki, yung itsura, pati na rin yung camera module, lalos kambal lang talaga. Itong mechanical wave lights na to, pwede siya pamorma habang nagigames tayo, pati na rin sa mga notifications natin na pumapasok at maa-alerto ka agad kung kabit mo ang mag-message sa'yo. Oops, sorry. Meron din tong remote control kung gusto mo magpatay ng appliances sa mall at naka dual speaker na rin to. Nasubukan ko to at nasupresa ako at hindi manipis yung speaker nito kesa sa Pro version. Pero ang pinakamaganda sa phone na to sa ganitong presyo, yung trigger button niya na halos hindi mo makita pero nasa taas lang yan. Sa pag-test ko naman accurate naman siya at masubukan natin yan mamaya sa gaming test. Sa display naman, naka-AMOLED display siya. Hindi lang box type yung screen, may pagka-curve siya pero bawing-bawi naman sa refresh rate na naka 144Hz nga at legit na umaabot talaga ng 144Hz to habang tinetest ko. Yeah, boy. So dati kapag yung phone natin is nasa 10,000 pesos lang, hirap tayo makakita ng isang phone na naka-AMOLED display na halos IPS lang sa ganung presyo. Pero ngayon around 8,000 to 10,000 pesos naka-AMOLED display ka na, which is panalo yun para sa akin. At hindi rin tinipid dito yung certifications niya pagdating sa Netflix dahil naka wideband L1 certifications na to at dahil meron tayong bypass charging, magagamit din natin to sa panonood ng movies dito sa Netflix at pwede rin sa YouTube. So hindi ka mag-aaksaya ng baterya dito dahil dadaan na sa socket yung power habang nanonood tayo at hindi na sa battery. At kung nasa lowest brightness naman tayo habang nanonood, hindi rin sasakit yung mata natin dahil sa features na 2300 for PWM dimming. Maganda to para hindi mapagod yung mga mata natin kahit alam mo naman na pagod na yung puso mo. Aray ko po. Pero kidding aside, sa mga rider at lalamove dyan, Tok at Trike Patrol, kayang-kaya to dahil maliwanag siya dahil meron tayong 4,500 nits brightness. Hindi ka na maliligaw sa pag-deliver ng mga parcel mo, kitang-kita mo yung mapa na sisundan mo. Huwag mo lang sundan yung mga chicks na kasabay mo. At luckily, meron tayo na-receive na OS updates. Madalas kasi sa mga Tecno tsaka Infinix, hindi tayo nakaka-receive ng mga gantong updates. Ngayon, madalas na. Naka-XOS din to with Android 15 at magkakaroon tayo ng 2 years major OS updates at 3 years security patches. Pero ang pinaka-selling point talaga ng phone na to, it's all about gaming dahil meron nga siyang trigger button at papartnerin natin yan ng MediaTek Dimensity 7400 na umaabot yung Antutu score nito ng 900,000 points. But to be honest, kung magbe-base tayo sa mga nakarang version, nasa 700,000 lang to 800,000 points, which is palag pa rin yan. Ibang usapan yan sa optimization ng isang phone. Kumbaga naka-Snapdragon 8 Elite Super Power Gen 5 ka nga pero hindi naman optimize yung phone mo, wala din. Pero nung sinubukan ko to sa Mobile Legends, nakakuha tayo ng consistent na 120fps. Walang lags, walang frame drops. Kung meron man, hindi matawag na frame drops talaga dahil nasa 100fps lang ang binababa nito. At nabalitaan ko dati sa MPL Philippines, ito daw yung gamit nila based na napanood ko sa mga caster. Pero na-confirm ko naman na Infinix G30 Pro talaga yung gamit nila. Ayun nga lang, kung ako yung pro player, hindi na ako gagamit ng Infinix o Tecno kung maglalaro ako sa malaki yung event tulad ng MPL. Pero in fairness naman sa Infinix G30, kayang-kaya naman ng Mobile Legends dito kahit sabutan, kurutan ng bayag, palag na palag. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. Pero sa ganitong kamura na phone, bonus na siguro kung kinaya ang Genshin Impact. Pero alam nyo na yung sagot dito, hindi niya kinaya talaga. At kahit anong pilit na itaas yung performance ito at ginawa ko na lahat, hindi talaga kaya. Kaya bitawan mo na yung hawak mo kung hindi ka naman mahal ng taong mahal mo. Aray ko. Sa Honor of Kings naman, kinaya sa 100fps, which is nakaka-enjoy din maglaro ng Honor of Kings kahit paminsan-minsan lang. Pero kung ito yung lalaroin mo, goods na goods to sa Infinix G30 5G. Sa Wild Rift naman, nakakuha lang ako ng 90fps dito, pero nilagay ko naman sa 120fps. At nakakatanga lang talaga ako sa part na to. Meron palang settings to sa refresh rate na dapat mo palang iset sa 120 o 144Hz na refresh rate kapag maglalaro tayo ng mga games. So tips ko sa inyo, kung bibili kayo ng phone na to, pumunta kayo sa refresh rate, iset nyo sa maximum refresh rate
mag-isip bago kayo maglaro at hindi kayo matulad sa tangang tulad ko. Sa Call of Duty Mobile naman 90 FPS din, sa temperature naman nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius. Actually habang ginagawa ko tong video nito malamig sa lugar ko, nasa 28 degrees Celsius yung room temperature natin, pero kayang-kaya naman tong laro na to at hindi rin naman masama yung 42 degrees Celsius. Pero sa comparison ng Honor of Kings at Mobile Legends, mataas to dahil nakakuha lang ako doon ng mga nasa 40 degrees Celsius. Sa PUBG Mobile naman, tumas to ng 43 degrees Celsius, pero okay pa rin yan, 80 to 90 FPS. Nakakuha rin tayo ng magandang simula dito para sa mga larong ganyan. At sa dalawang tinest natin na PUBG Mobile at Call of Duty Mobile, gamit na gamit natin yung gaming trigger. Habang tumitira tayo ng mga kalaban dito, may mga vibration din na nagaganap sa Infinix G30 Pro. As in talagang maganda yung vibration nito o maganda yung vibrator na ginamit dito. Kung naghahanap ka ng magandang vibrator sa phone habang naglalaro, isa to sa mga recommended ko sa inyo. Sa Blood Strike naman, ito finally, nakakuha ako ng 120 FPS at masarap din maglaro dito sa phone na to. Although hindi pa tayo nakakalayo sa maraming level dito, pero alam ko naman na kahit tumas yung level natin, kayang-kaya. At nakakatulong din dito yung bypass charging habang naglalaro tayo at meron tong Game Turbo na lagi kong nilalagay sa max performance. Meron din tong video toolbox na sa Xiaomi mo lang dati makikita. Dito mo rin makikita yung bypass charging while watching movies, pati na rin sa YouTube. Activated na agad dyan, plug and play na agad. Pero dahil ginawa tong phone na to as budget gaming device, nagulat ako sa camera, pumalag din talaga. Well, magagamit mo yung mga photos na nakuhanan ko dito, hindi lang siya ganun ka-sharp talaga o nagkukulang ako ng mga brightness, pero as gaming phone, panalo na rin to Meron din tayong 4K at 30 FPS pagdating sa video, given na yan na hindi talaga stable, pero sa 11,000 o 10,000 kapag nag-sale, goods na meron tayong 4K at 30 FPS. Pati na rin sa front-facing camera, naka 4K at 30 FPS. At ang napansin ko naman dito, parang nasa 720 lang yung kuha natin. Sobrang napapangitan talaga ako. Pangit na nga ako, pangit pa yung camera. Yung pinaka nakita kong downside talaga yung front-facing camera, OLEDs din talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, kung totoong gamer ka, wala kang paki sa camera. Bonus na lang na may camera tayo dito. Sa battery naman, meron tayong 5,500 mAh capacity ng battery at to be honest, makunat yung battery niya. Parang battery efficient na yung MediaTek Dimensity 7400 at may kasama rin tong 45 watts sa charger. Marami din tong AI features pero ako hindi ko masyadong ginagamit yung mga AI na yan. Wala akong oras at mas marami akong oras sa paggawa ng content o pag-explore ng mga features ng mga phone. At nga pala, meron akong ilalabas na phone na nasa 8,000 mAh capacity ng battery. Sobrang lakas din ng performance. So abangan nyo yun. Mag-subscribe lang kayo sa channel natin at hit yung bell icon. Pero ang pinaka-cons ko talaga dito, actually wala. Sobrang goods na yung performance natin sa 10,000 pesos kapag nagsisale. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.